Nagkita sina Pangulong Ferdinand Marcos at former Vice President Leni Robredo kanina sa Naga City sa isang inspeksyon ng mga proyekto ng pamahalaan para sa flood control, bagay na agad napansin ng publiko. Marami ang nagulat nang makita ang dalawang leader na magkasama sa iisang lugar, lalo na at naging magkatunggali sila noon sa pambansang politika. Ang pagbisita ay isinagawa sa Naga City kung saan kasalukuyang isinasagawa ang iba't ibang hakbang upang mapabuti ang drainage system at iba pang istruktura laban sa pagbaha. Sa mga larawang inilabas sa media, makikitang nagkamayan at nag-usap ng maayos ang dalawa. Sa mga oras na ipinaliliwanag ng mga opisyal at engineer ang progreso ng mga proyekto. Kapansin-pansin ang mahinahong pakikitungo ng bawat isa na para bang nakatuon lamang sa layunin ng pagbisita. Ayon sa Pangulo, bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan ang tinatawag na Kontrabaha Initiative. Layunin nitong mabawasan ang matinding pagbaha sa mga komunidad na madalas maapektuhan tuwing may malalakas na pag-ulan. Kabilang sa mga ginagawa ang pagsasaayos ng mga daluyan ng tubig, pumping station, at iba pang flood control structures upang mas maging maayos ang agos ng tubig at maiwasan ang pag-apaw sa mga mabababang lugar. Si Robredo, na matagal nang naninirahan at naglilingkod sa Bicol Region, ay naroon din sa aktibidad. Bilang isang kilalang leader sa lugar, naging mahalaga ang kanyang presensya sa inspeksyon. Para sa ilan, ang kanilang pagkikita ay simbolo ng pagkakaisa, lalo na sa mga panahong may pagkakaiba-iba ng pananaw sa politika. Gayunpaman, malinaw ang mensahe ng Pangulo na walang kinalaman sa anumang sagupaan sa politika ang naturang pagkikita. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Marcos na serbisyo muna bago politika ang dapat manaig. Sinabi niya na ang layunin ng pagpunta sa Naga City ay tiyakin na maayos na naipatutupad ang mga proyekto at napapakinabangan ng mga mamamayan ang pondo ng bayan. Dagdag pa niya, mas mahalaga ang kapakanan ng mga residente kaysa sa anumang isyu na maaaring iugnay sa kanilang nakaraang sagupaan sa eleksyon. Ikinatuwa naman ng mga lokal na opisyal ang pagbisita ng Pangulo. Sinabi nila na malaking tulong ang direktang pag-inspeksyon upang mapabilis ang mga proyekto at masiguro ang kalidad ng mga ito. Matagal na umanong problema ang pagbaha sa ilang barangay sa Naga City kung saan maraming pamilya ang naaabala tuwing tumataas ang tubig. Umaasa ang mga residente na sa tulong ng mga bagong flood control measures ay mababawasan ang pinsala at perwisyo. May ilang mamamayan na nakasaksi sa pagdating ng dalawang leader ang nagpahayag ng iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay nagsabing nakakagulat ngunit positibo ang kanilang pagkikita, habang ang iba naman ay naniniwalang magandang halimbawa ito ng pagtutulungan para sa ikabubuti ng lahat. Para sa marami, mas mahalaga ang konkretong resulta ng mga proyekto kaysa sa usaping politikal. Bahagi ang inspeksyon na ito ng mas malawak na infrastructure program ng administrasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pamamagitan ng personal na pagbisita, nais tiyakin ng Pangulo na natatapos sa tamang oras ang mga proyekto at maayos ang implementasyon ng bawat plano. Sa huli, ang mensahe ng parehong panig ay malinaw. Ang kapakanan ng mamamayan ang dapat unahin at ang anumang pagkakaiba sa nakaraan ay hindi hadlang sa sama-samang pagsulong ng mga komunidad. Well, mga kapopong, nilinaw ng aktor at television personality na si Dingdong Dantes ang isang kumakalat na post sa social media na naglalaman ng maling pahayag na iniuugnay sa kanya tungkol sa isang isyong politikal. Ayon sa naturang post na kalaunan ay tinanggal, iniuugnay umano sa kanya ang paghahambing sa estilo ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Agad itong naging usap-usapan online at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. Makalipas ang ilang oras, ang taong unang nagbahagi ng naturang post ay nagtanggal nito at humingi ng paumanhin. Nilinaw na ang pahayag na kumalat ay hindi nagmula kay Dantes. Ang issue ay iniulat din ng Daily Tribune kung saan sinabi na mabilis na pinabulaanan ng aktor ang kumakalat na impormasyon. Ipinapakita ng pangyayaring ito kung gaano kabilis kumalat ang mga pahayag sa digital platforms. Sa mga oras na aktibo ang mga talakayan sa politika, mas nagiging sensitibo ang publiko sa anumang komento o opinyon na iniuugnay sa mga kilalang personalidad. Dahil dito, maraming taga-suporta ng aktor ang nagpahayag ng kanilang saloobin at nanawagan ng mas maingat na pagbabahagi ng impormasyon sa social media.
Anyway, mga kapopong, sa hiwalay sa insidenteng ito, nahaharap din si Vice President Sara Duterte sa iba pang usaping pampolitika. Batay sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, sinabi na ipinaabot niya sa palace na hindi siya magsusumite ng formal na depensa kaugnay ng mga diskusyong kumukwestiyon sa kanyang posisyon. Sa mga oras na patuloy ang mga usapan sa iba't ibang sektor, nananatili umano siyang nakatuon sa kanyang mga tungkulin bilang Vice President. Dagdag pa rito, naging sentro rin ng atensyon ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Sa isang panayam na iniulat ng GMA Network, sinabi niya na bukas siya sa posibilidad na tumakbong Vice President sa hinaharap kung hihilingin ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinahayag niya ang kanyang paghanga sa pamilya Duterte at sinabi na mahalaga ang pagkakaisa ng kanilang mga taga-suporta sakaling magkaroon ng ganitong hakbang. Ayon sa mga tagamasid, hindi na bago sa Pilipinas ang pagsasanib ng mundo ng entertainment at public service. Maraming kilalang personalidad ang matagumpay na nakapasok sa larangan ng pamahalaan, dala ang kanilang karanasan at impluensya mula sa show business. Sa mga oras na umiinit ang diskurso sa politika, mas lalong nagiging aktibo ang pakikilahok ng publiko sa mga usaping may kinalaman sa pamumuno at direksyon ng bansa. Isang larawan na inilabas ng Al Jazeera ang nagpakita kay Vice President Duterte sa isang pampublikong pagtitipon kung saan makikitang kalmado siya sa gitna ng patuloy na talakayan. Para sa ilang political analysts, mahalagang umasa ang publiko sa opisyal na pahayag at beripikadong ulat upang maiwasan ang pagkalito. Well mga kapupong, ang insidenteng kinasangkutan ni Dingdong Dantes ay nagsilbing paalala kung gaano kabilis mabuo ang mga naratibo online. Sa mga oras na masigla ang palitan ng opinyon, mahalaga ang pagiging responsable sa paggamit ng social media. Samantala, nagpapatuloy ang mga kaganapan sa political arena kung saan sina Sara Duterte at Robin Padilla ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko kaugnay ng kanilang mga susunod na hakbang. Anyway, mga kapupong, bago natin simulan ang video na ito meron muna akong tanong sa inyo ha. Halimbawa o for example nakita mong si Atong Ang pala ay nagtatago sa bahay ng inyong kapitbahay. Magagawa mo ba na isumbong sa mga otoridad o sa mga pulis ang kinaroroonan ni Atong Ang? At upang makuha mo rin ang 20 milyong piso na reward sa kanyang pagkakadakip? Which is, tandaan nyo ha, maituro mo lang ang kinaroroonan ni Atong Ang milyonaryo ka na agad. Well, magagawa mo bang magsumbong sa mga pulisya para sa 20 milyong piso? Okay lang ba na i-comment nyo muna ang inyong sagot sa comment section? Actually, ang reality kasi mga kapopong maraming mga bigating kaibigan rin itong si Atong Ang. Yes mga kapopong, ang tinutukoy ko na nga dito ilang mga politiko, businessman at ilang mga otoridad na kadikit nitong si Atong Ang. Which is, alam nyo naman siguro, na isiksik lang nila itong si Atong Ang sa mga kotse o mga delivery van o mga peking ambulansya Kayang-kaya na nitong maitakas o makapunta o madala kung saan-saan man dito sa Pilipinas. Which is ang pinakaposibleng mangyari kasi ngayon upang mahuli itong si Atong Ang mismong mga bodyguard nito ang bumaligtad sa kanya at sila mismo ang magturo ng lokasyon ng amo nilang si Atong Ang. Anyway, ito pa yung iba pang balita. Patuloy ang pinaigting na aksyon ng mga pambansang autoridad upang mahanap ang negosyanteng si Atong Ang na nais iharap sa korte kaugnay ng isang mataas na profile na kaso na may kinalaman sa pagkawala ng ilang sabungero. Ayon sa Department of Justice, naniniwala silang nasa loob pa rin siya ng Pilipinas dahil wala umanong immigration record na nagpapakita na siya ay umalis sa bansa sa pamamagitan ng opisyal na paraan. Ilang ulit na itong sinabi ng mga opisyal ng DOJ upang linawin ang mga haka-haka tungkol sa kanyang posibleng pag-alis. Pero ang tanong, mga kapupong papaano kung sa hindi legal na paraan umalis ng Pilipinas itong si Atong Ang? Tulad ng paggamit ng backdoor dyan sa Mindanao papunta sa Malaysia? Well, possible, di ba? Anyway, matapos maglabas ng arrest warrants ang iba't ibang korte laban kay Ang at sa kanyang mga kasamahan, agad na kumilos ang mga alagad ng batas upang hanapin at arestuhin ang mga akusado. Lahat ng 17 na nadawit sa kaso ay nasa kustodiya na ng mga autoridad. Si Ang na lamang ang hindi pa natutunton sa kasalukuyan, iginiit ng DOJ na walang basehan ang mga ulat na siya ay nakalabas na ng bansa dahil walang opisyal na tala na magpapatunay nito. Well mga kapopong, sinabi ng National Bureau of Investigation na halos araw-araw ay may natatanggap silang bagong impormasyon
tungkol sa posibleng lokasyon ni Ang. Ang mga ulat na ito ay nagmumula sa iba't ibang source, kabilang ang mga tip mula sa publiko. Bawat impormasyon ay masusing sinusuri upang matiyak ang kredibilidad bago ito aksyonan sa field operations. Nakikipag-ugnayan din ang National Bureau of Investigation sa ilang miyembro ng pamilya niyang bilang bahagi ng kanilang patuloy na investigasyon. Sa mga oras na dumarami ang lumalabas na impormasyon, mas lalo namang pinatitibay ng mga autoridad ang kanilang koordinasyon. Sinabi ng mga opisyal na bawat lead ay binibigyan ng sapat na pansin at hindi basta-basta isinasantabi. Layunin ng mga ahensya na masigurong mahanap si Ang at maiharap sa tamang proseso ng batas. Nag-alok din ang pamahalaan ng pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magre-resulta sa kanyang pagkakaaresto. Ayon sa mga opisyal, makatutulong ang insentibong ito upang mahikayat ang publiko na magbahagi ng mahalagang detalye na maaring makatulong sa kaso. May mga ulat din na kumakalat sa social media na nagsasabing maaring nasa ibang bansa na si Ang. Gayunman, muling sinabi ng DOJ na wala silang nakikitang ebidensya na sumusuporta sa mga pahayag na ito. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya upang masiguro ang tama at beripikadong impormasyon. Anyway, mga kapupong, ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang tuloy-tuloy na aksyon ng pamahalaan upang maresolba ang usapin. Habang hindi pa natatagpuan si Ang, nananatiling open ang mga linya ng komunikasyon para sa sino mang may nalalaman. May bagong impormasyon na natanggap ang mga autoridad na nagpapakita na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang ay posibleng nasa loob pa rin ng Pilipinas. Ayon sa mga opisyal ng law enforcement, walang kumpirmadong record ng paglabas niya ng bansa sa mga regular na travel checkpoint, kaya mas tumitibay ang paniniwala na narito pa siya sa loob ng teritoryo. Dahil dito, mas pinaigting ang operasyon upang siya ay matagpuan at maiharap sa korte. Nagbigay ng babala ang National Bureau of Investigation laban sa mga taong maaaring magpakalat ng maling impormasyon o sadyang manggulo sa isinasagawang operasyon. Sinabi ng ahensya na ang pagpapakalat ng maling detalye ay nagdudulot ng pagkaantala at pag-aaksaya ng oras at resources. Tiniyak din ng National Bureau of Investigation na bawat tip na kanilang natatanggap ay maingat na sinusuri at biniberipika upang matiyak ang katotohanan. Upang mas mapalakas ang kampanya, itinaas ng pamahalaan ang pabuya mula 10 milyong piso tungo sa 20 milyong piso para sa sinumang makapagbibigay ng kapaki-pakinabang at mapagkakatiwalaang impormasyon na magtuturo sa kinaroroonan ni Ang. Yes, mga kapopong, maituro mo lang kung nasa ng lugar kung saan nagtatago itong si Atong Ang ay magiging instant milyonaryo ka na. Anyway, ang insentibong ito ay sinuportahan ng Department of the Interior and Local Government, katuwang ang Philippine National Police. Umaasa ang mga opisyal na mas mahihikayat ang publiko na makiisa at magbahagi ng impormasyon sa pamamagitan ng mas mataas na pabuya. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na mahalaga ang kooperasyon ng mamamayan upang mapabilis ang proseso. Binigyang diin niya na ang pagbibigay ng tamang impormasyon ay malaking tulong upang mabigyan ng linaw ang sitwasyon at maihatid ang usapin sa tamang proseso ng batas. Tiniyak din ng kalihim na mananatiling lihim ang pagkakakilanlan ng mga tipster upang maprotektahan ang kanilang seguridad. Nagugat ang kaso sa pagkawala ng ilang mga sabungero na hanggang ngayon ay patuloy pa ring hinahanap. Kaugnay nito, naglabas ang mga korte sa Laguna at Batangas ng 3 magkakahiwalay na arrest order laban kay Ang. Ang mga reklamo ay may kaugnayan sa umano'y ilegal na pagpigil at organisadong gawain na konektado sa pagkawala ng mga individual. Ang iba pang mga respondent sa kaso ay naitala na ng mga autoridad, subalit si Ang ay nananatiling hindi pa natatagpuan. Well, mga kapopong, pinalawak ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kanilang monitoring at validation sa iba't ibang lugar na maaaring kinaroroonan ni Ang. Kabilang sa mga lugar na sakop ng mas pinaigting na pagbabantay ang Pasig, Mandaluyong, Manila, Quezon at Zambales. Naglabas din sila ng mga poster at nagbukas ng hotline upang mas mapadali ang pagtanggap ng impormasyon mula sa publiko. May mga naunang ulat na nagsasabing maaaring nakalabas na ng bansa si Ang. Gayunman, nilinaw ng mga opisyal mula sa Cambodia na wala silang record ng kanyang pagpasok o paglabas sa kanilang border checkpoint. Ang impormasyong ito ay lalo pang nagpatibay sa paniniwala ng mga autoridad na maaari pa rin siyang nasa loob ng Pilipinas.
Mga kapopong, sa mga oras na nagpapatuloy ang paghahanap, nananatiling determinado ang mga ahensya ng pamahalaan na resolbahin ang kaso sa maayos at legal na paraan. Patuloy ang panawagan sa publiko na makiisa at magbigay ng tama at responsableng impormasyon. Para sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, ang bawat hakbang ng investigasyon ay mahalagang bahagi ng pag-asa na balang araw ay magkakaroon ng malinaw na kasagutan ang kanilang matagal ng mga katanungan. Well, mga kapupong, pinaigting ng mga awtoridad ang malawakang paghahanap sa negosyanteng si Atong Ang na naging sentro ng isang mataas na profile na usaping legal kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero. Ilang korte na sa iba't ibang lalawigan ang naglabas ng magkakahiwalay na arrest warrant laban sa kanya at sa iba pang iniuugnay sa kaso. Kasabay nito, itinaas ng pamahalaan ang reward para sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na direktang makakatulong sa kanyang pagkakadakip. Isang regional trial court sa San Pablo City, Laguna ang naglabas ng ikatlong arrest warrant laban kay Ang at 5 pang individual. Ang mga kaso ay may kaugnayan sa seryosong paratang tulad ng kidnapping at serious illegal detention na konektado sa hindi pa nare-resolbang pagkawala ng ilang individual sa nakalipas na mga taon. Ayon sa mga ulat, may ilang former at kasalukuyang police personnel na kabilang sa mga inakusahang sangkot at ang ilan sa kanila ay nasa kustodiya na ng mga awtoridad. Dahil sa bigat ng issue, itinaas ng Department of the Interior and Local Government at ng Philippine National Police ang reward sa 20 milyong piso para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magre-resulta sa agarang pagkahuli kay Ang. Dati itong nasa kalahati ng nasabing halaga. Sinabi ng mga opisyal na ang ganitong halaga ay maaaring magbago ng buhay ng isang karapat-dapat na informant, kaya hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng mga hotline at opisyal na channel ng pamahalaan. Sa mga oras na isinasagawa ang mga operasyon, nananatiling hindi pa rin natatagpuan si Ang. Nagsagawa ang National Bureau of Investigation ng search operation sa isang high-end subdivision sa Makati City kung saan may mga ari-ariang iniuugnay sa kanya. Gumamit ng drone ang mga awtoridad para sa aerial monitoring at sinuri ang ilang sasakyan at gusali sa loob ng compound. Pero mga kapupong, hindi siya nakita sa mga nasabing lugar. Limitado lamang ang pinayagang makapasok sa mga bahay at may presensya ng barangay representatives bilang bahagi ng proseso. Bukod sa Makati, nagtungo rin ang mga awtoridad sa ilang property sa Cavite at Zambales upang subukang isilbi ang naunang arrest warrant. Kabilang dito ang isang beach property na iniuugnay sa negosyante. Ngunit sa kabila ng masusing paghahanap, hindi rin siya natagpuan sa mga nasabing lugar. May paniniwala ang ilang opisyal na maaaring nasa loob pa rin siya ng bansa, bagaman may iba't ibang haka-haka tungkol sa kanyang posibleng kinaroroonan. Well, mga kapopong, kinuwestiyon ng legal team ni Ang ilang aspeto ng mga warrant at proseso. Iginiit naman ng Department of Justice na may sapat na basehan ang mga kasong isinampa. May mga diskusyon din tungkol sa posibilidad ng paglilipat ng venue ng mga pagdinig upang matiyak ang patas at maayos na pag-usad ng legal na proseso. Anyway, patuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matunton ang kinaroroonan ni Ang. Nagbabala rin ang mga awtoridad na ang sinumang mapatunayang tumutulong sa pagtatago o paghadlang sa operasyon ng law enforcement ay maaaring managot sa ilalim ng umiiral na batas. Sa ngayon, nananatiling prioridad ng pambansang pamahalaan ang kasong ito at umaasa silang sa tulong ng publiko ay mas mapapabilis ang susunod na hakbang sa proseso ng hustisya.